So siguro dahil malamig yung kanyo, hangin niya, hindi mainit daw, mainit. Walang lamig yung ano niya, yung tubo. Hindi malamig na. Tawagan natin yung ano, yung driver. Pasarado mo. Hindi naman ako. Hindi umandar yan eh. Ito umaandar kaso tawagan natin. Ako. So ayun mga karakmek, success yung ating pag-trace kung saan banda yung unit na hinahanap natin dahil hindi daw malamig sa master bedroom. So mamarkahan ko ngayon ito, apartment 6 ito. Ano natin na first floor. Ano scroll? Nagapulot ka? Ayos yan, yun na yan. First floor, lagyan lang natin tumarakwan. First floor, apartment 6. Number. Ayun mga karakpek, at ito damage na tong kanyang contactor. So i-direct muna natin yung compressor ng kable ng compressor. Pero bago natin paandarin, i-check muna natin itong ano, mga wire niya dun sa compressor, sa terminal ng compressor, para malaman natin kung walang damage doon. So i-share ko lang guys, dahil sa experience ko dito sa mainit na lugar karamihan yung problema ay kapasitor, minsan sunog yung wire, saka doon sa kanyang terminal sa compressor. Itong ganitong brand, ito mga old model na kasi ito So ayun mga karakmek, meron tayong nakitang problema din dito sa kanyang terminal. Ayan yan, so papalitan din natin to, pero i-testing muna natin kung aandar siya. Malapit na itong masira yung kanyang terminal clip, so testingin natin kung aandar. Kuha natin yung amperahe. So yun guys, umandar yung compressor, nasa 14 ampere dahil ito hindi gumagana yung fan niya, pero gumagana doon sa baba yung pagka paandaran yung ano indoor ay gumagana. So 16, so mukhang okay na siya, malamig naman, patayin na natin. Pataas na pataas yan. Ayan guys, ang kanyang amperahe dito ay nasa 14 ampere, 18 ang maximum, so 18 ampere. Nangyari doon. So okay pa siya, okay pa yung unit. Paandarin kayo natin doon. Agad. Yeah, so yung mga karakmek, tinesting muna natin ng manual dito. Hindi na natin pinadaan dun sa kanyang contactor. Yan, ang amperahe niya ay 14.7. Ayan. So malamig naman yung kanyang pipe. So problema diyan, palitan natin yung contactor at saka terminal wire at yung kanyang kapasitor sa fan motor. So check natin ito kung may voltahe ito.
gumana doon. So antayin natin. Baka hindi pa gumana doon sa baba. Ayan, gumana. Oh, wala. Wala. So yan mga karakmek, okay naman yung kanyang supply ng contactor. So nasa 217. So pwede na yon. So papalitan natin ito contactor, saka yung wire, saka yung kapasitor. At mukhang okay naman yung kanyang fan motor. Ayan, check natin yung ampere nya. Ito yung ampere. So ito guys yung kanyang ampere, 0.7. Ang ampere nya doon ay 0.9. Yan, 0.9. So normal siya. Double check natin maigi, baka mamaya napalitan natin yung ating sinadjust tapos masisira ang motor, iyari tayo. Check natin kung hindi mag-init. So yun mga karakmek, a few minutes later ay nakabili kami ng mga materials na ating ipapalit doon sa findings natin kanina na mga sira. Yan, ito na guys, oh. Contactor, compressor wire, saka kapasitor. So ito mga karakmek, oh. Salamat sa Diyos at ating nabiyayaan tayo ng blessing ng ating kliyente. Saan ba yan? Ito. Yeah, tama yung ating sinasabi kanina guys. McDonald's. Doon ka. Ha? Oo, kainin muna natin bago magtrabaho dahil kailangan may energy tayo eh. Kailangan kainin muna natin para may energy, di ba? Saan tayo kumain ng sabaw? Saan ba yung... May mga kalapati ron eh. Dito. Dito, kakain may silong dito, oh. Yun, oh, may mga kalapati, oh. So, yun guys, kakain muna kami ng McDonald's dahil talagang binanggit ko pa talaga. Dahil mamaya pa naman yun eh. Madali lang naman yun. Trabaho namin. Pagkabit-kabit lang ng contactor. Kain muna kami guys. So yun mga karakbek, mabilisan lang ang aming galaw dahil ayun, mainit siya eh. So naikabit na namin yung kapasitor, contactor, saka yung wire. So this is the old wire of the compressor. And this is the old capacitor. Ito talaga luma to eh. And the terminal clips. So okay na. Paandarin muna natin. I-double check muna natin baka mamaya sumabog siya eh. So ito yung kanyang running doon sa capacitor. At ito naman yung common. So yung common dito sa line. Tapos yung kanyang running doon sa capacitor nagpunta dito sa letter C dito sa check. So ito yung kanyang running doon sa compressor. Ayan, papunta dito sa common dito sa kapasitor. At yung kanyang line ay diretso dito sa ito yung common sa compressor, diretso sa line.
Yan, yung brown. At yun naman starting sa compressor ay papunta doon sa ano ba ang pinuntahan niya, sa herm. Yan. So okay na, double check na, iwala natin, testingin natin kung gagana siya. Yan, so iwala natin guys. Ayan, naka on na yung power. Ikaw na ito ba? Automatic na yun, oh. Baka ako na, no? Papaw natin. So sukatin natin yung kanyang amperahe. Tawagan natin si driver para ewan niya. Halo ba? Ayaw mo kayo phone? Okay. Okay. So ayan mga karakmek, na sabihan na natin yung driver na i-on dun sa loob para umandar na tong ating unit. Ayan. Tama naman yung ating contactor na 220 volts coil. Ayan na. Ayan. Antay-antayin lang natin gumana. So ayan mga karakmek, ito yung kanyang lumang contactor, lumang kapasitor, yung lumang wire. So naikabit na natin lahat. Iyon yung bagong contactor, yung bagong kapasitor, saka ito yung bagong wire. Tatlo yan. Yung 16 ampere na guys. Takpan natin para malaman natin mamaya. Yan, gumagana siya. So ang ampere dito ay nasa 19 pala, 19 input yung current 19. Ito 17.5. 17, so may dalawa pa. So okay pa siya. Okay naman guys yung kanyang gas, malamig-lamig naman siya. Yan. So check pa din natin, baka mamaya sobra kaya na sunog yung wire. Ano siya, high current. Check na lang para sure full na ayun siya guys, medyo ano siya, pero tataas pa yan. Nasa 45 pa lang siya, oh. Maganda naman, malamig. Ayun, tataas nga 50. Tataas pa. So ayun mga karakmek, nasa 65 PSI yung ating pressure ng ating R22 na Freon na refrigerant. So yung ating pangtakip dyan, yung takip ba? Ito. So, ang kanyang amperahe ay 16.3. So ayos na ayos siya. So hanggang dito na lang mga karakmek yung ating video ngayon sa pag-troubleshooting nitong unit natin na LG. Simpleng damage lang yung mga check natin. So ang ating mga video guys ay ayon lamang sa ating mga na-check na AC, kung ano yung mga findings, yun lang ang ating gagawan ng video at pag-aayos. Thank you so much for watching mga karakmek. Ang daming unit.